tayo sa Diyos, napapuring ka, lugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang buwan. Tutugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos, napapuring ka, lugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Magdasal po natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa at ang mga kasama nating nagsisimba. Pakisama rin po ako sa inyong dasal, kasama ng mga pare. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong sa iyong sambayan ng tinipon, ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan, at ang kapasyang ikaw ay malayang paglingkuran, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan niyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan niyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula rin sa inyong lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo ng gabit araw sa loob ng 3 taon, at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang nagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam niyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat niyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na makikita uli at siya'y ihahatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas ng ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang papurit, ang poon ay pupurihin. Purihin ang pagnaglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan, lakas sa kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit. Nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paano yung tayo'y isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa libutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan, hindi ko idinadalang alisin mo sila sa libutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan kung paanong sinugo mo ako sa libutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa libutan at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Laslet Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano pong pare ang gusto ninyo? Yung matalino? Yung magaling mag-organisa ng mga tao? Yung bihasa sa pagpapagawa ng simbahan o ng kumbento? Yung sanay mag-fundraising para pondohan ang mga paggawain at mga gawain? Yung honest at transparent sa pondo? Yung sikat at maraming mga followers? Yung lively at meaningful mag-homily?
Yung magaling kumanta o sumayaw? O yung paring tunay na magmamahal at magmamalasakit sa inyo? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang panalangin ni Kristo bago ang kanyang napipintong kamatayan sa Kalbaryo. Ang tawag po dito ay the priestly prayer of Jesus. Ang makaparing panalangin ni Jesus. Ang pari po kasi ay tagapamagitan basically ng Diyos at ng tao. At ganyan-ganyan si Kristo. Sa katunayan, siyang pinakapare, pinakauna ring pare na dapat nating tularan. Hindi lamang po kami bilang mga ordained ministers, kundi pati na rin kayo. Lahat tayo, sapagkat lahat po tayo sa bisa ng ating biniyag, ay nakikiisa sa pagiging pare ni Kristo. At narinig po natin sa ating ebanghelyo base sa kaniyang pananalangin para sa atin kung anong klaseng pare ang Panginoon para sa atin. Siya'y pare na may matinding love and concern para sa atin. Isipin na lamang po ninyo, mamamatay na lamang siya, tayo pa rin ang iniisip niya. Di ba dapat ang maging laman ng dasal niya ay yung sakripisyong babatahin niya, na sana makaya niya, na sana'y maging mabilis lang, maging madali lamang sana ang lahat, o gumaan kahit papaano ang lahat, na sana'y magbago, kung maaari, ang plano ng Ama, na sana'y suportahan siya, tulungan siya ng mga alagad niya at ng mga taong tinulungan niya. Palagay ko po kung tayo nasa kalagay niya, ganun ang magiging laman ng ating panalangin. Hindi ang iba, ni hindi ang mga taong mahal natin, kundi yung para sa atin. Pero si Jesus, tayo ang kanyang iniisip. Kahit siya ang pinakanangangailangan ng ating pagmamahal at malasakit. Kaya dito po ay maliwanag kung anong klaseng o uri ng pagkapare ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Una muna sa amin ng mga ordained ministers. Maliwanag na ang ina-expect muna ng Panginoon sa amin ay hindi muna maging magaling sa iba't ibang mga larangan, sa pag-organisa ng mga tao, sa tataguyod ng mga proyekto, sa pagpapatayo ng simbahan at kumbento, maging sa pagiging honest sa pondo. Don't get it wrong. Mahalaga ang lahat ng ito. Pero dapat munang ang meron kami, ang unang inaasahan ng Panginoon sa amin ay ang magkaroon ng tunay na pagmamahal at malasakit sa inyo. Sapagkat kung meron muna kami nito, sigurado, magsisikap kami na maging maayos ang pag-organisa namin sa mga tao. Magsisikap kami na maging maayos ang aming mga homily. Magsisikap kami na maging honest and transparent kami sa pondo. Pero kung wala kami nito, kung walang tunay na malasakit at pagmamahal sa inyo, ang mangyayari kahit na maging magaling kami sa iba't ibang mga larangang nabanggit ko, makararamdam pa rin kayo ng malaking kulang mula sa amin kahit papaano. Parang isang magulang na ibinibigay naman lahat ng pangailangan ng kanyang anak, pero ang kawawang anak ay nakararamdam pa rin ng pagkukulang ng kanyang mga magulang. Precisely because ang mga binibigay lamang ng kanyang mga magulang ay yung mga material niyang pangangailangan. Pero hindi yung emosyonal niyang pangangailangan, yung maramdaman niya ang kanilang pagmamahal at malasakit sa kanya. Yung maramdaman niya ang kanyang halaga. Yung makita niya na may pakialam ang kanyang mga magulang sa kanya. Inaalam kung ano mga nangyayari sa kanya. Yung maramdaman niyang tunay na nalulungkot ang kanyang mga magulang para sa mga pangit na nangyayari sa buhay niya at maging tunay na masaya ang kanyang mga magulang para sa mga magandang bahagi na nangyayari sa kanya. Hindi ba? Parang ganito rin ang hinahanap ninyo sa mga pari ninyo. Sakto nga po na ito ang isa sa pinaka-mensaheng sinasabi ng ating ebanghelyo. Sakto sapagkat ako po ay nagdiriwang ngayon ng anibersaryo ng pagkapari ko. Pero sakto hindi dahil ganitong klaseng pari na ako sa inyo. Sakto dahil alam ko na kulang pa ako dito. Marami sa inyo ang hindi ko pa napupuntahan ng bahay. Marami sa inyo ang hindi ko talaga alam kung ano mga nangyayari sa inyong buhay. Marami nga po sa inyo ang hindi ko pa rin natatawag sa kanilang pangalan. Sorry po, pasensya na po. Masasabi ko naman po na nagsisikap ako. Mabibilang lang naman po talaga sa isang kamay ang mga schedule ko sa labas. Dito lang talaga ako. Hindi naman din po ako lakwatsero. Bahay, overnight minsan. Minsan hindi pa.
And then kumbento na lang din po ako. Sa kumbento, hindi naman ako nagti-TV. Mabibilang lang din sa kamay ang pag-FB ko. Tumitingin lang ako ng impormasyon sa FB ng mga nangyayari sa bansang ito. Hindi rin po ako palatulog. It's just that ang nagiging focus ko for these years na mga nagdaan hanggang ngayon ay pagpapatayo ng simbahan, ng kumbento, and then mga chapels, pagtulong sa mga institutions, at syempre kasama kayo. Dahil ayaw naman din po kasi nating mangutangan loob sa mga politiko o sa sino mang mayaman na tao. Yan po ang dahilan kung bakit din nawala na rin ang maraming kaibigan ko. 7 taon na yata akong hindi talaga nagsa-celebrate ng anniversary ko, maging ng birthday ko. Yung celebration na nag-iimbita ng mga kaibigan. Kasi hindi naman din ako nakakapunta sa mga okasyon nila. Hindi ko rin sila napapagbigyan sa mga hiling nila. So, baka isipin nila imbitahin ko lamang sila kung may okasyon ako at kung may kailangan ako. Ayaw ko pong magdahilan pero ayaw ko rin naman pong isipin yun na ako'y nagpapabaya lang. Besides, ayaw ko rin naman po ng ganito lang. Mas gusto ko po na ako'y babad sa inyo. Mas gusto ko po na pupunta ako sa bahay ninyo. Nagkukwentuhan tayo, nagtatawanan tayo. Nagkakausap tayo ng seryoso kahit pa magkaiyakan tayo. Dahil doon ko po talaga mas nararamdaman ang pagiging pari ko. Kaya po, patawad sa inyo. Pagdasal niyo po ako na makabawi pa sa inyo. Pagdasal niyo rin po kaming lahat ng mga pari ninyo na maging tunay na paring tulad ni Kristo sa inyo. After all, yun naman po talaga ang dahilan kung bakit nagpari kami. Gusto naming maging tagapamagitan ng Diyos at ng kaniyang bayan. Kaya sigurado yun din ang magbibigay sa amin ng tunay na kaligayahan. Hindi ang mga accomplishments namin, kundi yung ma-accomplish namin ang pinakadahilan ng pagkapari namin. Pagdasal niyo po kami sa aspetong yan, kung paanong pinagdarasal din po namin kayo. Sapagkat sabi ko nga kanina, sa bisa po ng binyag natin, tayong lahat ay dapat na maging pari ni Kristo. Paring naglalapit sa Diyos sa ating kapwa-tao at paring naglalapit sa ating kapwa-tao sa Diyos. Ano man po ang maging accomplishments nyo rin sa buhay, mawawala ng kabuluhan kung hindi po ninyo ma-accomplish ang dakilang misyon na yan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat wala na po tayong ibang pinakamagandang magagawa pa kundi yung maging malapit tayo sa Diyos. At sa pagiging malapit natin sa Diyos, mailapit din natin ang Diyos sa kapwa natin at ang kapwa natin sa Diyos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo. Panginoon, marami pong salamat sa pag-alala niyo lagi ng aming kabutihan, ng aming kakapakanan, kahit na hindi ka namin napapahalagahan kung minsan o kadalasan. Tulungan mo po kami na magkaroon ng ganitong ugali, lalong-lalo na para sa mga taong ipinagkatiwala mo sa amin. Ang isipin namin ang kanilang kapakanan, higit pa sa aming kapakanan. Tama na kami may mga pangailangan din naman, pero mas
mangibabaw nawa ang aming pag-isikap para mapabuti ang iba. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos matagal. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, at kung mailapit natin ang ating kapwa kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, iaalay, lahat ng yaman at buhay, ihandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiribang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet ng Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at kaliyadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y awin ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulat lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at tumasa ka, at tumasa ka, at tumasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at pagkiliw. At sa kakayanan nito, para kami dalisayin, kami naway paging dapating lagi sa iyong nakahain. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninanais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapulihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging napakalaking bagay talaga bilang bahagi ng pagkapari ko sa komunidad na ito at sa mga tinutulungan pa nating mga ibang mga simbahan at institutions and even individuals. Marami pong salamat. Kayo po ang isa sa malaking regalo sa pagkapari ko. Hindi lang yung mga narito, kundi yung mga nanonood sa atin at sumusubaybay at sumusuporta. Marami pong salamat. Hindi ko kaya kung wala kayo. Salamat po talaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth.